sa unang balita, Marizo Mali reporting. Aabutin pa raw ng 7 hanggang 10 buwan bago tuluyang maalis ang tumagilid na batong Costa Concordia sa isang isla sa Italy. Ayon sa mga otoridad, walang problema kung tumagal ang operasyon basta't masigurong ligtas itong maiaalis. Stable naman daw ito sa ngayon, pero maaari pa rin lumubog sakaling magalaw. Dahil sa masamang lagay ng panahon, inaasahang sa kalagitnaan pa ng linggo masisimulan ang fuel extraction mula sa barko upang maiwasan ang oil spill. Tumagilid ang Costa Concordia malapit sa isla matapos tumama sa bato. 2 linggo na ang nakalilipas. Umabot na sa 17 ang patay matapos ma-recover ang isang bangkay nitong Sabado. Drug Rehabilitation Center sa Lima, Peru, nasunog. Hindi bababa sa 26 ang kumpirmadong patay. Kwento ng isa sa mga pasyente, ang 2 nilang kasamahang nais tumakas ang nagsimula ng apoy. Patulog na raw sana ang mga pasyente nang makita nilang nasusunog ang mga upuan. Kinailangang gibain ang pader para masagip ang mga pasyente sa loob. 10 bombero rin po ang nasugatan. Ayon sa isang opisyal, wala raw lisensya ang Drug Rehab Center. Patuloy na iniimbestigahan ang nangyari. Very special ang 33rd birthday celebration ng aktor na si Marvin Agustin. Kasama niya nag-celebrate ang mga bata mula sa Operation Smile na naging beneficiary ng ilan sa biggest concerts na ipinuduce ni Marvin last year. Tinutulungan ng grupo ang mga bata na may cleft lip na maoperahan at wish ng aktor na mas marami pang matulungan this year. Even if it's my birthday, parang ayoko na yatang munang gusto ko ako yung magbigay. My wish, wala. Siguro, sana may marami pang mga opportunities na ganito. Samantala, kauna-unang Australian Academy Awards isinigawa sa Los Angeles, California. Kabilang po sa mga dumalo ang mga sikat na Australian Hollywood actors na sina Nicole Kidman, Russell Crowe at Jeffrey Rush. 5 awards lang ang ipinamigay sa ceremony at 3 rito ay naiuwi ng pelikulang The Artist. Kabilang na ang Best Picture, Best Director for Michelle Hazanavicius at Best Award or Best Actor Award naman ni Zan Duzardan. Nanalo naman bilang Best Actress si Meryl Streep para sa kanyang role sa movie na The Iron Lady. Nagtay naman for Best Screenplay ang pelikulang Ides of March at Margin Call. Simula pa lang yan ang ating morning chikahan, so stay tuned. At ang hirit namin mamaya, pampaserong jeep at kotse. Nagsalpukan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Isang dating kagawad, patay matapos pagbabarilin sa Zamboanga, Sibugay. Abangan yan at iba pa sa unang balita. Mamaya. Alright, good morning again mga kapuso. We're back pa rin dito sa The Kitchen, Academy for Culinary RC2 po yan sa Las Piñas City. At tulad nga na sinabi namin sa inyo kanina, this is perfect para sa mga kapuso natin na naghahanap ng bagong pagkakakitaan in the form of a bakery o kaya yung naghahanap lang ng extra edge or advantage kapag nag-a-apply ng trabaho. At para nga pag-usapan yan ngayon, kasama natin ngayon ang kanilang director dito, napakagandang si Chef Diane Montecillo. Good morning, Chef. Welcome sa Unang Hirit. Thank you. Now, Chef, I heard na ang kakaiba daw talaga dito sa inyong school ay meron kayong in-offer na one-day course. Tama ba yun? Can you tell us more about it? Yeah, we offer one-day baking course. So, iba-ibang subject siya. So, pwedeng breads like this one. Sa breads na baking, we teach the students how to make pandesal, tapos yung tasty, tsaka meron pa yung French bread, tsaka iba-iba pa. So, meron kami minimum of 8 recipes a day. 8 different kinds of breads in one day. Lahat yun matututunan nila. Now, nakikita natin itong ginagawa nitong mga students, si Chef. Ano to? Actually, pandesal ba to? Yes, this is pandesal. So, yung first part dyan is, of course, the mixing of the yeast and the flour and the sugar. And then, this one is, after niya kasi mag-rice, mag-rice yan eh. So, magdo-double yung size niya. Imo-mold natin siya ng parang log.
And then we'll cut it like this one. Ayun. So, yung basic skills sa, Yes. sa pagbe-bake, yun ang ituturo talaga. Yeah. So, in one day, pwede ka na maging baker. Okay. Now, Chef, May tatanong ako, makakatulong ba yung diploma at certificate sa paghahanap ng work? Ay, of course. Kasi pag meron kang certificate, kahit certificate lang, pag marami kang certificate na naipon, so ilalagay mo siya sa credentials mo, so at least, matatanggap ka sa trabaho. Kasi skills naman yung hinahanap nila. alright. Kasi para sa, para sa ating mga kapuso, itong one-day course, actually, after mo matapos, may certificate ka na. Yes. Diba? And just one day. Now, itong tanong ng marami, magkano po ang tuition fee? Kasi we offer also one-on-one. Pag one-on-one private classes, it's 5,000 without ingredients. And then, Pag one class, nasa one class. Oh, pag one-on-one yun. So, tutukan tayong dalawa. Alright. Diba? Naku, maraming boys. Mag-enroll ng one-on-one sa Mag-enroll na ako. Pero kapag we-vent na class, Oh, within a class, 4 sila. 3,000 without ingredients. And then 4,000 kasama na yung ingredients. ayun, kasama na rin yung uniform doon. Hindi pa. Hindi pa. Okay. Now, Chef, ito ang gusto rin namin malaman, no? Magkano daw ba yung parang estimate lang? Or ano ba yung mga kailangan pag gusto mo mag-put up ng small bakery or mag-start up ng bakery? Okay. Kailangan mo lang is mga number one, of course, oven. Yun Of yung, course, yun yung pinaka-investment mo is the oven. Pero makakakuha ka naman ng murang oven like sa Quiapo or sa Tondo, gano'n. And then, pag starting up ka pa lang, hindi mo naman kailangan ng mamahalin mixer kahit yung mga maliliit lang. Or kahit you can live without the mixer nga. Parang ginagawa niya ngayon, mano-mano. Mas maganda nga actually pag mano-mano kasi nandun lahat ng pagmamahal mo, diba? Correct, diba? Baking with love. So, parang exercise na rin Yes. for the arms, diba? So, Oo. habang kumikita ka, nagiging fit ka rin, diba? At, yun nga mga kapuso, mamaya aalamin pa natin kung ano pa yung mga ibang pwede matutunan dito sa school. So, mamaya, yan ituturo mo sa amin. Kasi I heard bukod dito sa mga basic na tinapay, ay also, meron ding mga Cupcake. pastries Oo. and cupcakes. Yeah. Lahat po yan sa pagbabalik natin. Dito po yan sa May Las Piñas. Welcome to sa studio! Mga kapuso, kailan lang ay pumanaw si Negros Occidental Representative Iggy Arroyo matapos ang ilang taong pakikipaglaban sa sakit sa atay. Ano nga ba mga sakit na maaaring tumama sa ating atay at paano ba ito naapektuhan ang ating atay at pangkalahatang kalusugan? Panoorin natin ito. Ang atay ang pinakamalaking solid body organ sa ating katawan at itinuturing na may pinakamaraming trabaho. Isa na rito ang pagsasala ng mga harmful chemical at toxin mula sa ating iniinom at kinakain. Kaya naman payo ng mga eksperto, alagaan itong mabuti upang hindi magkaroon ng liver failure. Isa sa mga pwede makasira dito ay ang sobrang pag-inom ng alak dahil ang toxin na galing dito ay nakalalason. Ang paggamit ng pinagbabawal na gamot at sobrang pagka-expose ng atay sa iba't ibang klase ng medikasyon ay maaaring makasira dito. Maging ang sobrang fat o taba na namumuo sa atay ay posibleng maging sanhi ng liver failure. Pero ang pinakamalalang sakit na maaaring maapektuhan ng atay ay ang liver cancer, kung saan matindi at malawak na komplikasyon ang idudulot nito sa buong katawan. Marami sa mga Pilipino may malubhang sakit sa atay ang hindi kayang magpagamot dahil hindi biro ang halaga ng liver transplant. Hindi rin madali makahanap ng donor dahil bihira lamang ang pagkakataong may maghahandog nito. Kailangan ding match ang liver na idodonate sa taong pagbibigyan. Ang iba pang impormasyon ukol sa atay ay ating pag-uusapan ngayong umaga dito sa unang hirit. Baka paano nga ba malalaman kung ang ating atay ay nasa masamang kondisyon na? Mayroon ba itong mga sintomas at paano